Atin pong muling buksan ang ating Biblia sa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Buksan po natin ang ating Biblia sa chapter 1, verses 9 hanggang 14. Chapter 1, verses 9 to 14, pero ang focus ng ating pag-aaral sa umagang ito ay ang verses 9 hanggang verse 11. So, bilang background sa ating pag-aaral sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, narinig at nalaman ni Paul ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Kolosas sa pamamagitan ni Epapras na siyang nangunguna sa iglesia doon. At sa pagsulat ni Pablo sa kanyang liham ay nalalaman niya ang buong kalagayan ng mga mananampalataya doon. Kaya nga dito sa ating babasahing teksto, makikita natin kung ano yung kanyang babanggitin sa kanya. Basahin po natin yung verses 9 to 14. Sabi niya rito, "Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan." Tayo po muna'y manalangin. O aming Diyos, salamat pong muli sa umagang ito ng pagkakataon ng pagpapahayag at pakikinig ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang pangunguna mo sa amin. Buksan mo po ang aming isipan at pagkalooban mo po kami, O Diyos, ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang iyong salita ay maging pagpapala sa bawat isang makakarinig sa amin. Salamat po, aming Diyos. Ito po ang aming isinasamo sa aming Panginoong Hesukristo. Amen. So kagaya nga ng aking nasabi, na nalaman ni Apostol Pablo ang kalagayan ng mga taga-Kolosas sa pamamagitan ni Epapras na siyang nangunguna sa iglesia doon. At sa ating binasa, una niyang binanggit sa kanyang liham na matapos yung kanyang mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, matapos yung kanyang greetings, yung pagbati niya sa kanila, at yung pasasalamat niya sa Panginoong Diyos sa mga nabalitaan niya na patungkol sa kanila, ipinagpasalamat niya sa Diyos ang mga magagandang kalagayan nila mula sa kanilang narinig. Mula ng kanilang marinig at maunawahan ang Ebanghelyo, na nagpasalamat sa Diyos. Kung ating matatandaan yung ating huling pag-aaral, sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nagkaroon sila ng pag-ibig sa bawat isa, sa bawat isang banal na naroroon. At nagkaroon sila ng pag-asa na nakalaan para sa kanila. So, bago pa man magpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang marahil ng mga pangangaral o pagtuturo sa kanila patungkol sa mga bagay-bagay na kailangan nilang iayos sa kanilang kalagitnaan, ay makikita natin na sa ating binasa, si Apostol Pablo ay nanalangin para sa mga taga-Kolosas. Kahit na mapapansin natin na una niyang binanggit is magaganda yung kanyang mga binanggit patungkol sa kanila, maganda yung kanilang feedback patungkol sa kanila, pero hindi siya nagpatuloy agad sa kanyang pagtuturo, kundi minabuti niya na siya'y manalangin muna. Madalas, 'di ba, sa atin
nakafocus tayo sa ating pananalangin kapag may mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. Ngunit si Apostol Pablo bilang isang matapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos, una, nalaman niya yung kanilang magagandang kalagayan, ang pananampalataya kay Kristo, ang pag-ibig sa bawat isa at yung pag-asa nila sa darating na pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito'y nagbunsod pa rin sa kanya ng pananalangin. Ito ang katangian ng isang matapat na lingkod. Matapos niyang banggitin ang mga magagandang pangyayari sa mga taga-Kolosas, ay sila ay kanyang pinanalangin. So, matapos ang kanyang maiksing introduction patungkol sa kanyang panalangin, binanggit niya sa verse 3, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo. Matapos yung maiksing introduction niya dito sa verses 9 to 14, ito na yung actual na panalangin ni Apostol Pablo sa Diyos para sa mga taga-Kolosas. Dito nga sa verses 9 to 14 ay nakatala ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Kolosas at sa umagang ito titignan natin yung unang bahagi ng kanyang panalangin dito sa verses 9 to 11. Dito yung focus ng ating pag-aaral sa umagang ito. At dito nga sa first part ng kanyang panalangin, mayroon tayong dalawang bahagi ng ating pag-aaral sa umagang ito, yung ating makikita dito sa bahaging ito. So unang bahagi, sa unang bahagi ng kanyang panalangin, makikita natin yung kanyang paghiling, yung kahilingan para sa kaalaman at karunungang espiritual. Makikita natin yan sa verse 9. At ang ikalawang bahagi naman is yung mga resulta ng kanyang kahihilingin or kahilingan niya sa ating Panginoong Diyos. So, dumako tayo sa unang bahagi ng ating unang bahagi sa ating pag-aaral patungkol sa panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Tingnan natin yung ang kahilingan niya para sa kaalaman at karunungang espiritual. Sinabi niya dito sa verse 9, "Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual." So bahagi ng panalangin or bahagi ng panalangin yung paghiling or yung kahilingan. Alam natin na sa panalangin napapaloob diyan yung ating paglalahad ng ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos, yung ating adoration sa Kanya. Napapaloob din sa panalangin yung ating confession or yung ating paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagagawang mga pagkakasala sa ating Panginoong Diyos, at nandyan din sa panalangin yung pagpapasalamat, yung ating thanksgiving sa kabutihan na ating nararanasan mula sa ating Panginoong Diyos. Ngunit isa pang bahagi niyan is yung ating supplication or yung ating paghiling. Dito na nakikita natin specifically yung mga kahilingan or yung kahilingan ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. At dito nga sa panalangin ni Pablo ay kanyang hiniling sa Diyos na sila'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So yan yung panalangin ni Apostol Pablo para sa kanila, na sila'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Ano nga ba itong kaalaman at buong karunungang ito? At bakit mahalaga ito at kailangang ipanalangin ito ni Apostol Pablo para sa kanila? So, nais ni Apostol Pablo na punuin sila ng Diyos ng kaalaman ng kanyang kalooban. Sila'y ipinalangin niya, punuin sila ng Diyos ng kaalaman ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi ipinanalangin ni Apostol Pablo na sila'y magkaroon ng kaalaman, kundi hiniling niya na sila'y punuin, to be filled ng karunungan or kaalaman na nagmumula sa ating Panginoong Diyos.
at yung pagkaunawang espiritual. So nangangahulugan lamang ito na dahil sa naging bunga na nga sa buhay ng mga taga-Colosas, mayroon na silang kaalaman. Ngunit ipinanalangin niya na sila'y punuin ng kaalaman at ng kanyang kalooban. Nangangahulugan ito na meron silang kaalaman, ngunit hindi pa ito ganap, hindi pa ito full, or hindi pa ito complete. So, yung salitang sinasabi dito na punuin or to be filled ay nagmumula sa salitang Grego na ang ibig sabihin is completely filled or totally controlled. Totally controlled. So, madalas na pumapasok sa ating isipan, to be filled, para tayong isang lagayan na pinupuno ng yung lagayan na yun kailangang punuin. Pero mas malapit na pagkaunawa doon is yung salitang controlled, o siya yung nagpapakilos sa iyo or nagmamanipula sa iyo. Nais ni Paul na sila ay ganap na kontrolado ng kaalaman ito. Meron silang kaalaman, hindi pa ganap, ngunit ipinapanalangin niya na ang kaalaman ito ang mag-control sa kanila at hindi ng ibang mga bagay or hindi ng ibang mga karunungan mula sa mundo. So, sa pangangaral ni Apostol Pablo, pangunahin sa kanyang mga sulat sa iba't ibang mga churches, pangunahin sa kanyang mga tema ang patungkol sa kaalaman. Sa ating tignan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, sinabi niya rito. So kung sinasabi natin na ito yung tema ng pag-aaral, ng mga pangunahing tema, yung kaalaman, sinabi niya sa mga taga-Korinto sa chapter 1 verse 5, sabi niya rito, na sa lahat ng mga bagay ay pinayayaman kayo sa Kaniya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. So, pangunahing tema ni Apostol Pablo para sa mga Corinthians ay yung kaalaman. At binanggit rin niya sa aklat ng Efeso, chapter 1, verse 17, patungkol sa kaalaman or pagkakaroon ng kaalaman. Sinabi niya rito, upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. So mahalaga itong karunungan or kaalaman na ito patungkol sa ating Panginoong Diyos. At binanggit din niya sa mga taga Filipos, sa mga Philippians, sa chapter 1 verse 9, sinabi niya sa kanila, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So, ganyan kahalaga para kay Apostol Pablo yung kaalaman na sa bawat mga churches na kanyang sinusulatan sa Corinto, sa Efeso at sa Filipos, binanggit niya na or pinapanalangin niya sila na sila'y magkaroon ng kaalaman patungkol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nakita rin natin dito sa ating verse na binasa, to be punuin, sabi niya, ng kaalaman ng karunungan, kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang spiritual, or yung will of God, yung kalooban ng Panginoong Diyos. Ano nga ang itong will of God na ito? Itong will of God na ito ay hindi yung secret na kalooban or secret things na kalooban ng ating Panginoong Diyos, kundi ito yung mga revealed or ipinahayag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ito'y makikita sa pagpapahayag niya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So may mga secret things na hindi maarok ng ating kaisipan na hindi na dapat natin iyon pinoproblema, kundi ating paglaanan ng panahon, yung mga revealed will ng ating Panginoong Diyos. At ito yung will na ito na
ninanais ni Paul na punuin sila, yung mga taga-Kolosas, sa kalooban or yung will ng ating Panginoong Diyos. Ang kalaman at karunungan ito ay hindi nakatago, gaya ng aking binanggit, kundi ito ay naipapahayag sa banal na kasulatan, sa Holy Scriptures. At makikita natin dito na ito'y salungat sa mga nagtuturo ng mga higher knowledge na pinapahayag nila. Nasa kanila yung mas mataas na antas ng karunungan patungkol sa Diyos. So dito pa lamang makakakita na tayo ng hint kung ano yung ituturo niya sa kanila o kung ano mang nagbabadyang panganib sa kanilang kalagitnaan, bakit niya ipinapanalangin unang-una rito yung pagkakaroon nila ng kaalaman or punuin sila ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So itong kaalamang ito, paano makakamit ng mga bawat isa ng mga mananampalataya? So, kailangan nating saliksikin. Nasabi ko nga na ito'y revealed will of God. So, kailangan nating saliksikin at pagbulay-bulayan ang kanyang banal na salita dahil dito niya ito ipinahayag. Hindi sa mga nagsasabi na meron silang revelasyon. Narinig nila ang still small voice ng Panginoon, kundi mas trusted natin yung revealed will of God sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So, kailangan din nating naisin ito. I-urge natin ang ating sarili. I-motivate natin ang ating sarili na saliksikin ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng banal na salita at hingin natin ang presensya or pagtuturo ng banal na Espiritu upang ito'y ating maunawaan. So, ang wastong kaalaman at karunungan sa kalooban ng Diyos ang siya nating magiging gabay, ang siya nating magiging proteksyon sa anumang uri ng mga maling katuruan. So, mahalaga yung knowledge of the will of God, at ito yung panalangin niya upang punuin tayo rito upang hindi tayo madala ng iba't ibang maling katuruan. Ito yung kalamang ito yung magiging basis natin, absolute basis kung paano tayo mamuhay. Hindi sa anumang kaparaanan na ibinabahagi ng mundo. Hindi tayo makakapamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos kung wala tayong batayan or wala tayong sapat na kaalaman sa kanyang salita. Kaya dapat natin itong naisin na saliksikin ang kanyang kaalaman. At ito nga yung patuloy na ipinapanalangin ni Apostle Paul para sa mga taga-Kolosas. At we believe na panalangin niya rin sa lahat ng mga mananampalataya sa mga sumunod pang mga henerasyon. So having the knowledge na yung salita ng ating Panginoong Diyos, hindi lang ito dapat manatili sa ating buhay, kung hindi to be controlled by it. Hindi dapat nananatili lamang ito sa ating kokote, sa ating ulo, sa ating kaisipan, kundi ito yung to be filled, sabi niya, to be controlled by that knowledge na inyong nalaman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni John MacArthur sa kanyang komentary patungkol dito, sabi niya, having the knowledge of God's Word controls our mind is the key to righteous living. What controls your thoughts will control your behavior. Self-control is a result of mind control, which is dependent on knowledge. So ganyan kahalaga itong knowledge na ito na ipinapanalangin niya sa kanila na siyang magpapatakbo o mag-guide, magmamanipula ng buhay ng isang tao na nagmumula sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya't sa mga sulat ni Apostol Pablo, lagi niyang makikita natin, lagi niyang inilalatag muna yung mga tamang katuruan patungkol sa ating Panginoong Diyos. Yung mga tamang doktrina, makikita natin sa kanyang mga letters. Sa letter niya sa mga taga-Roma, inilatag niya yung mga doktrina and then to be followed by the practical application of it. Ganon din sa Efeso, ganon din sa Colosas. Ganyan yung kanyang pagdidil kung paano niya ilatag yung knowledge at nandun dapat yung practical application sa mga bawat kaalaman
na ito. At kung merong kaalaman, meron ding panganib. Mga kapatid, meron ding panganib na ng mga walang kaalaman. So lubos na mapanganib yung pagiging kawalan ng knowledge or kakulangan sa knowledge about the will of God. So ito nga yung warning ng ating Panginoong Diyos. Sa Proverbs 19:2, sabi niya, "It is not good for a person to be without knowledge." Sa Isaiah chapter 5 verse 13, sinabi niya doon na, "It was for the lack of their knowledge that Israel went to exile." At sinabi rin niya sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed because for lack of knowledge." So lubhang mapanganib ang kawalan ng karunungan or kaalaman patungkol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. That's why the Holy Scriptures encourage us na magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ganun din sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, kanyang binabalaan sila. Sabi niya doon, "Do not be children in your own thinking, yet in evil be babes, but in your thinking be mature." So, nararapat na tayo mag-mature sa kaalaman. Hindi lamang tayo nanatiling mga babes pagdating sa karunungan, sa kalooban ng ating Panginoon. Meron tayong paglago sa karunungan. At yan nga, yung panalangin ni Apostle Paul para sa mga taga-Kolosas. Ang kanyang panalangin, kung ating makikita sa unang bahagi ng verse 9, "Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. At sa paghiling," sinabi niya sa paghiling. So, itong panalangin ito ay hindi minsanan lamang, kundi binanggit niya doon na hindi sila tumigil ng pananalangin para sa inyo. Nangangahulugan ito ang madalas at palagiang paghiling niya sa Diyos para sa mga kahilingan niyang ito. So, ganyan kahalagayan na patuloy. He is fervent in praying na sila'y punuin ng kaalaman ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. At dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, yung ang resulta ng kahilingan niya. Sa verses 10 hanggang 11, sa unang bahagi, ang kaalaman at kalooban ng Diyos at yung karunungan patungkol dito ay dapat, kung nagkaroon, kung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, yung panalangin ito ni Apostol Pablo, ito'y dapat mag-manifest sa ating pamumuhay. Magiging epekto nito or magiging resulta nito, result ng kahilingan ni Apostol Pablo. Sa verse 10, first part, sabi niya, "Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya." So kung anong magiging resulta nito, yung pagkakaroon natin ng knowledge, ng kaalaman sa will ng Panginoon, meron tayong nararapat na paglakad sa ating Panginoon. So upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, sabi niya dito sa ating binasa, ang kaalaman sa kalooban ng Diyos ay dapat na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Hindi ito head knowledge lamang na mananatili, kundi merong paglakad, nararapat na paglakad sa ating Panginoong Diyos. Lumalakad tayo alinsunod sa Espiritu, alinsunod sa Kanyang mga salita, alinsunod sa Kanyang mga kautusan o yung Kanyang mga commandments. So nalalaman natin na walang sino man sa atin ang nakalakad or lumalakad ng nararapat sa kalooban ng Panginoon. We all fail. Tayong lahat. Walang perpekto. Walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Tayong lahat ay makasalanan. So, in that sense, masasabi natin na walang sino man ang nakalakad ng nararapat sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, bilang Kanyang mga tinubos, hindi tayo tumitigil doon, kundi yung direksyon
ng ating pamumuhay ay dapat patungo sa kabanalan, patungo sa pagsunod sa Espiritu, patungo sa pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 12, pinangaralan ni Apostol Pablo ang mga taga Thessalonica na sila'y lumakad ng nararapat sa Diyos. 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, sinabi nga niya sila na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. So ang panglakad o ang paglakad o ang pamumuhay natin na nararapat sa Diyos, makikita dapat sa buhay natin, mga kaibigan, mga kapatid. Yung humility, yung kababaang loob natin, yung purity, yung kabanalan ng ating buhay. Maging sa ating mga paghawak ng ating possessions, sa ating pamumuhay, dapat tayong contentment. Hindi tayo yung greedy people, kundi meron tayong contentment. Yan yung nararapat na paglakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagkakaroon natin ng knowledge sa kanyang kalooban. At maging ang pag-ibig, nariyan dapat sa atin yung love, yung pag-ibig sa bawat isa. Sumasalamin yan ng pagkakaroon ng kaalaman at lumalabas sa ating pamumuhay. At ang mga bagay na ito, yung mga nararapat na paglakad natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ito'y nakakapagbigay ng lugod sa ating Panginoon. Sinabi niya dito na punuin ng kalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, at sinabi niya sa verse 10, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya. So mabibigyang lugod natin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na aking binanggit kung tayo nagkaroon ng kaalaman at tayo'y kinokontrol ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ikalawang magiging bunga nito sa ating buhay, yung pagkakaroon natin ng knowledge of the will of God, magkakaroon tayo ng mabungang pamumuhay. Sa verse 10, the second part, sinabi niya dito, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. So merong paglago, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Merong paglago sa buhay o sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Ang pagkakakilalang ito sa Diyos ay hindi ito yung kanyang kalikasan o yung mga lingid na bagay patungkol sa ating Diyos. Kasi alam naman natin na hindi natin maaarok lahat ng kaisipan o kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito yung pagkilalang ito, yung kanyang pag-iisip sa kanyang kalooban at yung hiwaga ng kanyang mga biyaya na na-reveal sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol. So, yung pagpapakilala ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nakilala natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan niya. Sa ipinahayag niyang mga salita. Sinabi niya sa John chapter 4 or 1 chapter 14 verse 7, nakikilala natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan niya. Sabi doon sa verse 7, kung ako'y kilala ninyo, si Jesus Christ, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya ay inyong nakikilala at siya ay inyong nakita. So ang pagkakilalang ito, o ang paglagong ito sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng kanyang mga salita. At muli, ang paglago sa kaalaman ng Diyos
ay inaasahan na makikita sa buhay ng bawat isang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat magkaroon tayo ng masigasig na pagsasagawa ng mga magagandang bagay o mga mabubuting bagay. Siya ang source ng righteousness. So, bakit hindi tayo magiging daluyan ng kanyang righteousness? Hindi ba? At another thing na ating malalaman or magkakaroon tayo, magiging resulta ng pagkakaroon ng knowledge of the will of God is magkakaroon tayo ng kalakasan. Sa verse 11, sinabi niya doon, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. So patuloy na ipinapanalangin ni Apostol Pablo ang paglago nila sa kaalaman at pagkakakilala sa Diyos at ito ay kanilang maisapamuhay. Dito ay pinapanalangin niya na sila ay pagkaluban ng kalakasan sa buong kakayahan upang kanilang maipamuhay ang kaalaman at karunungan sa Diyos na mayroon sila. So, mayroon tayong kaalaman, mayroong kaalaman, ngunit wala namang kalakasan upang ito'y ating maisapamuhay. Kasama ito sa resulta ng panalangin ni Apostol Pablo para sa kanila na sila'y palakasin or to be strengthened. Palakasin sila upang maipamuhay itong kaalaman na ito. Kaalaman, pag tumigil lamang ito sa ating kaisipan at hindi ito nagmanifest sa ating buhay. Anong bunga nito? Anong halaga nito? So yung pagiging kalakasan or to be strengthened, itong salitang ito is nagpapatuloy or it's in the present participle na nagsisignify ng continuous action. Hindi ito yung minsanan, kundi nagpapatuloy, continuous action, to be strengthened. Hindi ito isahang pangyayari sa buhay ng believer kung patuloy na kalakasan ang ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Hindi ito pwedeng minsanan lamang, kundi ito yung nagpapatuloy na strengthening ng ating Panginoong Diyos upang ating may sapamuhay yung knowledge na ipinagkaloob niya sa atin. So nangangahulugan lamang ito na tayo sa ating sarili ay tayo'y mahihina. Kailangan natin ng kalakasan upang kakayahan, upang may pamuhay ang kaalamang ito. Nangangailangan tayo ng kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. Dapat maging dependent tayo sa Kanya, sa kalakasang ito. Kaya nga nararapat din na lagi nating itong hinihiling sa ating Panginoong Diyos sa ating pananalangin na tayo'y bigyan niya ng kalakasan na mamuhay ng naaayon sa mga kaalaman na meron tayo patungkol sa Kanya. Maging ito man yung paggawa natin sa ating mga ministeryo or yung pagharap natin ng iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay, kailangan natin ng kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. So yan yung kinakailangan natin or kailangan natin ng kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. At let's proceed to the next result ng pagkakaroon ng knowledge. Ito yung sa verse 11, second part, para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. So anong ipinoproduce nito? Anong result nito? Magkakaroon ng pagtitiis. Magkakaroon tayo ng pagtitiis mula sa karunungan na ating nalaman sa ating Panginoong Diyos. So Christian life, alam natin, is marked with trials and sufferings. Hindi bed of roses, hindi health and wealth lagi, kundi nandyan yung trials, struggles, and sufferings sa buhay ng sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung susunod tayo sa Kanya, kailangan pasanin din natin ang ating mga cross.
Hindi niya sinabing tinanggal na niya ang mga pasanin natin sa ating buhay, kundi papasanin natin ito ng kasama siya. Kaya kasama sa panalangin ni Pablo ang katatagan para sa kanila at pagtitiyaga. So maraming pangyayari or mga tao sa ating paligid na makakaharap natin on our way or sa kasalukuyang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. So yung mga pangyayaring ito, kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay nandun sa lugar ng nasalanta ng bagyo, ng nakaraang bagyo sa ating bansa. At maaaring itong pangyayaring ito magdulot sa iyo ng pagkalugmok at pagkalupaypay. O kung ikaw hindi man ikaw yung mismong nandun sa lugar na iyon at yung mga kamag-anak mo na nadamay or nasalanta rin ng bagyo at maraming mga ari-arian ng napinsala, maaaring magdulot ito sa iyo ng pagkalugmok at pagkalupaypay sa iyong pananampalataya. Pero dahil sa kaalaman mo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na hindi naman laging maginhawa ang buhay ng taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito, nandun magkakaroon ka ng pagtitiis sa lahat ng mga bagay na ito. At kasama ito dun sa result ng panalangin ni Apostol Pablo. Ipinapanalangin ni Paul na sila'y pagkalooban ng katatagan sa mga pagkakataong dumadaan sila ng pagsubok at temptasyon sa kanilang pananampalataya. At ganun din naman sa bawat isa sa atin. May pangungusap ito sa bawat isa sa atin. Applicable ito hindi lamang sa mga taga-Kolosas, kundi sa bawat isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalukuyan. So, magiging matatag din sila kapag sila ay puno ng kaalaman mula sa Diyos. At dahil sa katatagang ito, hindi kayang igupo o ibagsak yung pag-asa na meron na nakalaan para sa atin. At yan ang nag-i-encourage, patuloy na nag-i-encourage sa atin bilang mga mananampalataya. At tayo nagkakaroon ng pagtitiis, ng pagtitiyaga sa ating pananampalataya. At syempre, hindi natin sariling kalakasan lamang yan, kundi ito'y pinagkakaluban tayo ng kalakasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama rin dito yung pagtitiyaga. So maaaring ang mga tao sa kanilang paligid, may mga nagtuturo dito sa aklat ng Kolosas ng mga strict rituals or yung mga Judaism, mga kanilang mga tradisyon. So maari pag hindi nila nasunod or nakiayon sa mga tradisyon na ito, maaring sila ay ma-persecute. Ngunit kapag sila ay puno ng kaalaman mula sa Diyos, mapagtitiyagaan nila yung mga taong ito sa kanilang buhay dahil alam nila na greater yung naghihintay sa kanila at kailangang magtiyaga sa buhay na ito dahil merong greater na naghihintay para sa kanila. At ganun din naman para sa lahat ng mga mananampalataya. So ang kaalaman ng Diyos na ipinagkaloob sa mga mananampalataya ay magbibigay sa kanila, magbibigay sa atin ng kakayahan na maging matatag at matiyaga sa kabila ng mga pagsubok at sa kabila ng pagsubok merong kagalakan. Merong kagalakan. Hindi ito yung murmuring na pagtitiyaga, kundi sa kabila ng pagtitiyaga merong kagalakan. At ang galak na ito ay nag-uugat sa kaalaman na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, na ibinigay niya sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya at magkakaroon ng pag-asa sa buhay na nakalaan para sa kanila. At ito higit na dakila, itong pag-asang ito higit na dakila kaysa sa buhay na meron tayo sa ngayon. Kaya kailangan nating ituon yung ating paningin,
yung sa bagay, sa mga pangyayari na higit na dakila. At hindi ito yung magpapabagsak sa atin sa ating pananampalataya sa kasalukuyan, kundi magkakaroon tayo ng pagtitiyaga at pagtitiis. So yan yung mga magiging resulta ng ating pagkakaroon ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kung ito yung nagkokontrol sa atin, ito yung mga magiging resulta nito sa buhay ng mga bawat mananampalataya. At yan yung patuloy at palagiang ipinapanalangin ni Apostol Pablo para sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So dumako naman tayo sa ating application para sa ating pag-aaral sa umagang ito patungkol sa panalangin ng kahilingan ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. So napakahalaga, makikita natin yung panalangin napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Hindi dahil magaganda yung nangyayari sa ating buhay, relax na lang tayo sa ating pananalangin. Wala naman tayong problema, relax tayo sa ating pananalangin, hindi dapat ganoon. At pagdating ng mga masasamang pangyayari sa ating buhay, saka naman tayo may isipan nating manalangin dahil may kailangan tayo sa ating Panginoong Diyos. So hindi dapat ganoon yung pangyayari sa ating buhay dahil may mga masasamang nangyayari sa ating paligid. Yun lang ba mag-uudyok sa atin upang tayo manalangin sa Panginoon? Maging sa kagalakan, kailangan nating manalangin at magpuri tayo sa Panginoon sa panahon ng kagalakan. We praise God sa mga magagandang pangyayari sa ating mga buhay. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa kalooban ng Diyos ay hindi rin dapat, mga kapatid, hindi rin dapat magbunsod sa atin ng kayabangan na tayo'y may kaalaman, may karunungan, master tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, kalooban ng ating Panginoong Diyos, at magdudulot na ito sa atin ng kayabangan. Hindi nararapat. Sa halip, ito'y magbigay nawa sa atin ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos dahil Siya ang nagkaloob ng kaalaman ng Kanyang kalooban na ito. Hindi natin ito malalaman ng ating sariling karunungan. Yung mga napakatalinong tao nga. Ilang mga kurso ang tinapos, may mga doctorate degree pa. Pero hindi nila maunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi yan nakabatay sa talinong meron ka, kundi nakabatay yan sa ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Hindi tayo dapat magyabang kung tayo'y mayroon nitong kalamang ito. Ipinagkaloob niya yung kalamang ito, hindi upang manatili sa ating kaisipan, kundi ito'y ating ipamuhay. At isa pang application para sa atin, kung mayroon tayong kalamang ito, hindi tayo yung bida, kundi ang bida dito ang ating Panginoong Diyos na siyang nagkaloob nito. Ang taglay nating katalinuhan ay hindi nagmumula sa atin, kundi ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Come from above ang lahat ng mga mabubuting bagay. At dapat lamang naluwalhatiin natin, papurihan natin ang Panginoon kung pinagkalooban niya tayo ng kalamang ito patungkol sa kanyang kalooban. At para naman sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa bawat pagpapahayag ng salita, sa bawat proclamation ng salita ng ating Panginoong Diyos, na ipapahayag sa iyo yung kaalaman na nagmumula sa Diyos. You are being taught, natuturuan ka patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos sa tuwing magkakaroon ng paghahayag ng kanyang salita. Ipinapahayag sa iyo na ang Diyos ay banal at ikaw ay makasalanan. Kaibigan, naghihintay sa iyo ang paghatol ng Diyos sa araw ng kanyang paghukom, sa araw ng kanyang paghatol. Ito ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo ito maitatanggi.
hindi ka mabuti, kundi ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling kabaitan, sariling kabutihan. Kung ito yung basihan mo, yung kabutihan mo, yung righteousness mo, ito'y maruming basahan lamang sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Pero, ang magandang balita, merong magandang balita na sa pag-ibig ng Diyos, sa kagandaang loob ng ating Panginoong Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na sa pamamagitan niya ikaw ay maliligtas. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa cross ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang matuwid na pamumuhay, yung kanyang righteousness, ito lamang yung paraan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ulitin ko, hindi sa pamamagitan ng iyong sariling kabutihan. Wala ni isa ang mabuti. Walang nakatupad sa kalooban ng Panginoon. Wala ni isa. Kaya kaibigan, kung naririnig mo ang katotohanan ito at ang kalamang ito ay naipapabatid sa iyo, nawa ikaw ay mag-respond ng iyong pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan lamang niya, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. So nawa, ang mga salitang ito or ang mga proclamation ng kanyang salita ay magbunsod sa inyo ng pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nawa, gawin mo ito habang may panahon ka pa. Tayo'y manalangin. Panginoon o aming Diyos, salamat muli sa pinagkaloob mo po sa amin na oras upang makapag-aral ng iyong salita. Nakita namin ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at maaaring panalangin na rin to sa lahat ng mga mananampalataya sa iyo o aming Panginoong Jesucristo na kami kontrolado o punuin ng kaalaman ng iyong kalooban at yung mga kaalaman na ito ay hindi nawa tumigil lamang sa aming aming mga sarili, sa aming mga isipan, kundi ito po'y patuloy na mag-manifest sa buhay ng mga mananampalataya, maging fruitful sa amin pong pamumuhay. Kami po humihingi ng kapatawaran in times na hindi kami nagiging kalugod-lugod sa iyo, aming Panginoong Diyos. At tulungan mo po kami po humihingi ng tulong sa iyo, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, aming Panginoong Diyos. At nawa sa pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa umagang ito, ang kaalaman patungkol sa iyo na ikaw ang banal na Diyos at kami ay makasalanan. Ito rin nawa ang magbunsod sa aming mga kaibigan, mga kamag-anak na wala pa sa iyo at sila'y lumapit sa iyo, malaman ang kanilang totoong katayuan sa harapan mo, Panginoong Diyos, bilang mga makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At sa pamamagitan lamang ito ng aming Panginoong Hesukristo, nawa ito ay kanilang malaman at gawin nila ang pagsisisi at pananampalataya sa iyo, o aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming isinasamo at pinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.